I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. So guys, pakinggan po natin si Attorney Carlo Banyes pala, no? Anong sabi niya dito tungkol doon sa mayroon po siyang nakikita doon sa sinabi ni Saldico. Tila yata mayroong mali, sabi niya ganon. Ito, abogado po ito, at trakista ito. Kaya, alam nyo, lagi tayo nanonood sa mga magaling na abogado, no? Kasi mga lawyers sa mga yan, kaya kaya nilang basahin ang mga testamento, kung ito ay legit or hindi legit, no? O ito, pakinggan nyo. Lahat naman siguro tayo napanood na mga videos ni Saldico. Ang tanong ng lahat, credible ba ang statements niya? In other words, dapat ba siyang paniwalaan? Well, hindi siya credible. Kasi, itong mga pahayag ni Saldico, wala siyang tinatawag na probative value. In other words, walang bigat or evidentiary weight ang mga sinasabi niya. Bakit? Ang mga statements niya, iginawa lang niya sa isang video. Doon siya nagkwento at nag-akusa. Pero itong kwento niya, hindi siya under oath. Hindi siya gumawa man lang ng statements at pumirma sa harap ng notaryo. Sa batas, pag walang oath, walang accountability. So, kung nagsisinungaling sa video, walang perjury, walang kaso at walang risk. Kaya anybody can say anything in a video. Kasi nga, wala silang pananagutan. Yun yung sworn statements, nakakapagsinungaling pa ang mga tao, yan pa kayang video na hindi under oath. Tapos, there is no way to test the credibility. Walang nakakapagtanong sa kanya ng clarificatory questions. Walang nakakapag-point out sa kanya ng mga malabong statements niya. Wala rin nakakapag-check kung consistent siya under pressure kung tinanong siya ng paulit-ulit. Wala rin nakakapag-observe ng kanyang demeanor. Higit sa lahat, walang nakakapag-challenge sa mga statements niya. Kasi nga, video lang. Kung gusto niyang seryosohin ang mga sinabi niya, dapat umuwi siya, gumawa ng sworn statement, isubmit sa DOJ or sa Ombudsman or kahit sa Senate. Until then, hindi dapat ito siniseryoso. Hindi kasi testimony ito. Video rant lang siya. Wala siyang pagkakaiba dun sa mga video ng mga lalaking umiiyak at sinisiraan ng ex niya kasi iniwan siya. Napanood nyo si Attorney Carlo Banyes. Yan po yan, yung pangalan niya, si Attorney. Ayan. Tama po yung sinasabi niya. Alam nyo, ang dami ko na napanood ng mga abogado, mga kababayan, na nagsalita tungkol dito sa video ni Saldico. Talagang hindi credible talaga. Walang walang logic Wala doon as in. Talagang masasabi natin fake, gawa-gawa lang. Hindi talaga credible mga kababayan. As in, hindi. Gawa-gawa lang. Kasi, si Saldico, alam nyo, huling alas na nila yan Pag pumalpak siya, wala talaga as in. Gawa-gawa lang. 'Di ba? Kaya, sabi ko nga masyadong nilalagay ni Saldico yung sarili niya sa alanganin. Talaga, oo. Kasi mas delikado ang mga ginagawa niya. Kung ako sa kanya, harapin niya yung mga kaso niya dito kasi na ang dami niyang nakulimbat, bilyon-bilyon, ang dami niyang asset Oo, totoo yun. Kaya yung mga nakulimbat niyang 100 billion na pera ng bayan, sa kanya po yun. Kinulimbat niya po lahat yun. 'Di ba? Pinahid niya lang kay Pangulong Marcos Jr. Magtaka na lang kayo kasi tinarget yung magpinsan. So, lahat, ang daming abogado na pinanood ko, ganun din ang sinasabi nila. Hindi po credible, walang katotohanan, gawa-gawa lang. Kasi, makikita nyo mga kababayan bakit kanyo? Ito, isang post dito mga kababayan. Kung nakikita nyo dito, ayan kasi ito, mayroon tayong unang video, di ba? Ito yon. So, kung nakikita nyo dito, yan bahay to mga kababayan, bahay yon. Tapos yung sa gilid nito, is sport car ito Ngayon, mayroong parang plate number dito. Ito yon. Ngayon, ang sinabi dito sa post, mga kababayan, kunin natin yung post ni ng isang ating kababayan. Sabi po dito, sagot Saldico, bakit sa Davao Palayan huli ang script mga kababayan? Sabi dito.
Yan ang kinagagandahan ng social media ngayon. Mabilis nang malaman ang impormasyon, lalo na kung may picture. Basag na ang script ni Saldico, pero ang tanong, sinong congressman na galing sa Davao ang may-ari nito? Posibleng naisip nyo ba yung naisip ko? Ha? Kilala nyo si Pukpuk. Laging nasa bear house. Ay, naloko na. Sabi niya, ito, basag na ang script ni Saldico. Pero ang tanong, sinong congressman na galing Davao ang may-ari nito? Posibleng siya ang nagpicture para sa script ni Saldico. Bistado na. Ikalat nyo to. Kaya nga, nung nakikita nyo dito, nakita nyo yan? O, ito, bahay ito mga bes. Bahay. As in bahay. So, I think, itong mga bagahe na ito, pag-aari ni congressman yan. Ngayon, yung script ni Saldico, pinadala lang siguro yan at through messenger o via email or whatsoever or video. Ayan o. Dito sa sport car na ito. Ngayon, dito nyo makikita, dito sa plate number, ano ba yan? Ano bang ibig sabihin nito? Ito o. Ngayon, titingnan natin dito. Basahin natin sa baba. May nakalagay dito eh. O, ang sinabi dito mga kababayan, reference LTO regional plate codes. According to Auto Industria, L is assigned to Regional 11. Davao Region 4 official top plates. What? Bistado ang puko. Bistado. Ang loko. Grabe. So, ibig sabihin, pag-aari ng congressman. Sabi dito, ayan talagang inalam. Ni-research kasi mga kababayan, itong sasakyan na ito, katabi, ni-research talaga nila. Nakita ko sa isang post, sabi kasi, kailangan ma-research itong yellow na nakalagay sa harap ng sasakyan. Ayan. So, nabasa po natin ito. Region 11 Davao. Sino po ang congressman dyan? Research nyo kung sino. Naisip nyo ba yung naisip ko? Movies. Sabi dito, good day sir, di pala makasend picture dito yung conduction sticker ng sport car sa video ni Saldico ay Davao Region. Naka-address at House of Representatives, may-ari 8L 960 represent na congressman ang may-ari. L naman is LTO, Code Davao Region. Ay nako, madaling matrace itong mga bes. Madali. Sa LTO lang, pwede mo tanungin eh. So, abangan po natin ito, no? Kaya, delikado si Saldico dito. So, dahil dito, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? May alam kayo? Sino po ang nasa likuran ni Saldico? Sino po ang mentor ni Saldico? Sino po ang kasabwat para magsalita si Saldico para idiin ng Pangulong Marcos Jr.? Naisip nyo ba kung sinong naisip ko? Alam nyo na po yan. Sino ba ang may balak ma-disturb ang Marcos administration? Well, ako, may idea ako. Ay, may naisip ako. Of course, kayo, may naisip din kayo. So, yun. So, dahil dito, mga kababayan, sa in-expose ni Saldico, dito palang palpak na, di ba? Ngayon, anong sabi po ni Speaker Martin at ang Pangulong Marcos Jr.? Ito, nagsalita silang dalawa. Dating Speaker Martin, I do not wish to comment on the recent statement and allegation made by former Representative Saldico because they were not made under oath. Same din sa sinabi ni Atty. Banyes. And do not hold water in the court of law. Nakasaad sa statement ni Romualdez. Tama, even si Atty. Bueno, ganun din. Walang credibility ang statement ni Saldico because nasa sa video lang nagsalita eh. Madali lang magsalita na ganun-ganun na lang, no? Without under oath. Wala naman
wala naman na backup na strong document evidence. So, useless. Yun din ang sabi ng mga ibang abogado. Ayon pa kay Romualdez, na natili ang kanyang tiwala sa Independent Commission for Infrastructure, which is ang ICI. Department of Justice, DOJ at Ombudsman na siyang nag-iimbestiga sa naungkat na multi-billion pisong na anomalya sa flood control projects. Na ayon naman kay Ko ay nagsimula sa budget insertion sa bicameral committee na ipinag-utos ng Pangulo at ang dating Speaker. Yun. Alam niyo, sinabi ni Ombudsman Remulla, o kahit magpinsan yan si Pangulong Marcos Jr. at si Speaker, walang ligtas dito si Speaker na talagang iimbestigahin ni Ombudsman Remulla si Speaker Martin, dating Speaker. Pero I know si dating Speaker Martin, malinis po ang kanyang buong pagkatao. Kung sinasabi nyo may kasalanan si Speaker Martin, dahil siya ang naghalal kay kay Saldico bilang chairman ng appropriate, di ba? Pero mali po kayo dahil hindi naman si Speaker nag-appoint diyan eh. Ang nagpili diyan is buong house, lahat ng congressman ang pumili kay Ko para diyan sa posisyon na yan. Not Speaker. Mali yung mga nababasa ko. Hindi po si Speaker ang nag-appoint, kundi yung buong House of Representatives. Oh, di ba? So, hindi natin alam kung saan ang magiging kasalanan ni Speaker Martin, mga kababayan. Or maybe hindi siya nag-usisa. Ganun ba yon? So, hindi naman mabigat na kaso. Kaya niyang lusutin yan. Kasi, di ba, ano ba ang malay ni Speaker kung may tinatago si Saldico? Di ba? Anong malay niya doon? Oh, 'di ba? 'Yun lang ng akin. Correct me if I'm wrong. So dahil dito, sabi dito, throughout this inquiry, no public official, contractor or witness has pointed to any wrongdoing on my part ani ni Romualdez. Tiniyak ni Romualdez na handa siyang makipagtulungan sa mga ahensya na nag-iimbestiga isyo dahil anya lalabas din ang katotohanan sa itinuturing na pinakamalaking iskandalo sa paggamit ng pondo para sa government project sa kasaysayan. Photo courtesy of House of Representatives. Ayan, no? Diba? Ayan yung sinabi ni Speaker. O, ayan. At least siya, hindi siya tumakas. So, ibig sabihin, malinis ang kanyang konsensya. Ngayon, alam nyo, tulad na lang ni Attorney Roque. Bakit nasaan ba siya ngayon? Diba nagtatago sa ibang bansa? Bakit? May kinasasangkutan siyang kaso eh. Oh, 'di ba? Bakit 125,000 ang nasa bangko niya? Eh bakit nagiging 125 million? Saan galing 'yun? Sa Pogo? Oh, nung inimbestigahan siya sa House nung panahon pa ng Quadcom o nung kalaunan pangatlong hearing, hindi na siya sumipot, yung pala nag-iskapo, nagtago hanggang ngayon hindi pa umuwi. Oh, 'di ba? Na citing in contempt siya sa House nung panahon na yon. Ngayon, ito na naman si Saldico. Bakit siya nagtatago? Ano po ang mayroon? Oh, dahil alam niya na sumabog na po yung pag-iimbestiga sa flood control project na isa sa mga sangkot. Oh, ngayon nung niya yon, naramdaman niya na mapupunta na sa kanya yung issue, nag-iskapo. Yan, diyan yung malaman na guilty silang dalawa ni Attorney Roque. O si Speaker Martin, o tingnan nyo, nandyan pa rin. Hindi naman tumatakas. Kasi alam niya, mga kababayan. Alam niya na wala siyang kinalaman. Malay niya ba kung may ginagawa si Saldico? Hindi naman siguro lahat ng panahon, lahat ng oras nakausisa sa kay ko. Malay niya kung kawatan yan. Di ba? O may kasabwat. Di ba? At least siya, hindi siya tumakas. Nandyan siya. Handa siya makipagtulungan. You see? Oh, wala silang maibubutas kasi bilyonaryo yan eh. Mayaman na yan. Hindi niya na kailangan ng magnakaw. Yun ang sabi niya. I will fight back. So, dapat yan. Magtutuos yan sila ni Saldico. Oh. Pero sayang din ang pinagsama nila. Di ba? Where I think they are not too much close. Di ba? Parang casual lang. Ganun. Saldico statement, di uubra sa korte. Martin Romualdez, matapos ibuhos ni dating Bicol Congressman
Saldico Nation nitong Sabado, November 15 and Part 2 ng kanyang di umano expose laban kay Pangulong Ferdinand A. Marcos Jr. at ang former House Speaker Martin Romualdez iginiit na kongresista wala saliti na nanatiling malinis ang kanyang konsensya sa kabila ng pagdawit sa kanila sa flood control scam. Agay. Pero alam po natin, si Saldico panahon panidigong ito nagnanakaw. Ito po yung sinabi po ni Pangulong Marcos Jr. guys. So yan po ang sinabi ng Pangulo, napakatipid ang kanyang sagot mga kababayan. Alam nyo ang Pangulo, napakatipid po yung kanyang sinasabi. Napakatipid. Ang sabi niya Marcos on Saldico's claim, I don't want to dignify what he said. You see, diyan pa lang malinis ang konsensya ng Pangulo. Napakalalim yung kanyang sagot mga kababayan. 'Di ba? Ang Pangulo hindi kasi talaga nagsasalita ng kung ano-ano yan Oo, matipid ang salita ng Pangulo pero mapanganib ang galaw nito mga kababayan. Siyempre, masasabi natin siguro na si Pangulong Marcos Jr. ang pinaka-powerful na tao sa bansa ngayon. Because he is the President of the Republic of the Philippines. That's why, sa panahon ngayon, no, ang pinaka-powerful na tao sa bansang Pilipinas, walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. O ano ba ang kaya niyang gawin, mga kababayan? Anytime. Pwede niya nga ipahuli si Saldico. Pero time will come. On process pa. Kaya maghintay tayo, mga kababayan. For sure yan, ihatid ng Interpol dito sa Pilipinas. kung si Alice Go nga nagtago nangyari 1 year, no? Si dating Congressman Teves, nagtago siya, di ba? Sa Timor-Leste. 1 year. 1 year ang tago. Pero ang ginawa ng Pangulo, yun, napauwi. Ganun din sa Alice Go. Tumakas. Pinauwi din. Bihira lang magsalita ang Pangulo, pero malalim yung kanyang galaw, mga bes. Hindi nyo alam ang maaari niyang gawin. Pangulo ng bansa yan Kayang-kaya niya pauwiin si Saldico at kayang-kayang pahanapin. Ay, nako, magulat na lang kayo. Tahimik lang ang Pangulo pero ang utak niyan, nako, ang napakalawak ang kanyang experience diyan, no, mga kababayan, pagdating sa politika. Alam niyo, sabi ko nga doon sa mga video ko, yung galaw ng mga Duterte, alam niya na po yan. Naunahan niya na. Kaya basang-basa na niya ang mga galawan ng mga yan. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo dito? Well, tapos mayroon namang statement si Saldico. Yan na naman ang bagong statement ni Saldico. Sabi niya, March 2025 pa lang, si Speaker Martin Romualdez ay nagpaparinig sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. What? Ay, hindi po gawain ng mga Romualdez sa mamatay tao, Saldico. At hindi gawain ng mga Marcos yan. Yung istoryahin mo, gawa-gawa mo lang yan. Gagatungin mo masyado yung mga statement mo? Wala na pong maniniwala dyan. Masyado kang halata Ano? He will shoot you for what? Dapat kasi humarap ka, umuwi ka, harapin mo yung kaso mo, magnanakaw ka kasi. 'Di ba? Ipapahid mo sa ibang tao yung gawa mo. Yumaman ka lang dahil sa kaba ng bayan. Ang dami-dami mong asset kaya, air assets. Ang dami mo talagang pera. Bilyon-bilyon ang ninakaw mo. Kaya umuwi ka. Huwag mo ipahid sa iba. At hindi gagawin ng mga Marcos at Romualdez yan. Na papatayin ka. Sus, maari si Sara Duterte. Kaya mag-ingat ka. Papatayin ka ng mga na yan. Si Sara Duterte, bakit nasabi ko yon? Kasi mga kababayan, si PBBM binantaan niyang patayin maari, sabi ko maari si Sara Duterte, kaya kanyang patayin. Kaya mag-ingat ka, Saldico. Mamaya pag tinumba ka, tapos ibintang sa Marcos administration, yun, style Benigno. Wag nako, mag-ingat ka sa pinaggagawa mo. Ayan tuloy, kumapit ka kasi sa sa mga marahas na tao. Problema mo na yan kung may mangyari sa'yo.
Ha? O, wag mo lang pagbintangan ng Marcos admin. Kilala ka na. Sinungaling ka eh. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Kayo na pang bahala maghusga. Si Wag yan ang may next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.